Nagpunta sila Anos at Misha sa labas ng Del's Gate para hanapin si Eldmed. Pero ang nakita nila ay si Gareth na nabihag nila Commander Davidra. Pero niligtas ito ng bida mula sa malupit na demon. Nagalit si Davidra kaya gumamit ito ng malakas na kapangyarihan hanggang sa mapagod. Pero nanatiling nakatayo ang bida, saka sinabing tigilan na ng commander ang paghihiganti dahil wala itong magandang maidudulot sa saling lahi niya. Pero mas lalong nagalit ang demon na nagpalabas ng malaking bolang apoy na siyang pinaglaho ng bida gamit ang Demon Eyes. Kaya napagtanto ng commander na ang kaharap niya ay ang Demon King. Pagkatapos ay kinuha ni Anos ang Magic Sword of Destruction, na siyang ginamit niya kay Gareth para ma-reincarnate ito pagkatapos ng 2,000 taon bilang mas malakas na nilalang. Ipinakita sa nakaraan kung saan nais ni Hero Canon na makipagtulungan sa kanya si Shin para ipamalita na ang bagong pangalan ng reincarnated na Demon King ay Avos Delhavia. Para maisakatuparan niya ang plano na magpakamatay sa future bilang Peking Demon King para hindi na mangamba pa ang mga tao. Hindi nagustuhan ni Shin ang plano kaya umalis siya, nang mapansin ni Hero Canon na nagiging mabait na daw si Shin mula noong palagi silang magkasama ni Leno. Dahil dito ay naisip ni Leno na in love siya kay Shin. Kaya ipinagtapat niya ang nararamdaman sa kanang kamay ng Demon King. Subalit hindi nakakaramdam ng emosyon si Shin kaya mas nais nitong magpakamatay para ma-reincarnate pagkatapos ng 2,000 taon kasabay ng Demon King. Pero bago niya ito gawin ay pinagbigyan niya muna si Leno na magpakasal. Naganap ang kasalan habang pinapanood sila nila Anos na nagmula sa future na naka-invisible. At di kalaunan ay nagbuntis si Leno kay Misa. Saka naman binigay ni Leno ang isang pahina ng libro na siyang magiging daan daw para magkita silang muli pagkatapos ma-reincarnate ni Shin pagkatapos ng 2,000 taon. Ngunit pagkaalis ni Shin ay dumating naman sa lugar ang ulo ni Eldmed na sinaniban ni Nus Galia na sinasabing ang pinagbubuntis daw ni Leno ay anak nito. Saka pinilit ng kalaban na kuhanin ng sanggol sa loob ng tiyan ni Leno. Dahil dito ay napilitang magsama ng isang spirit si Leno para itakas ang anak sa future. Pero nagbalik pala si Shin para iligtas ang asawa niya. Pinaliwanag ni Leno kay Shin na ang anak nila ay nanggaling pala kay Nus Galia, kaya naman kapag naging mapanganib daw ito ay binili ni Leno sa asawa na siya na daw mismo ang tumapos dito. Pero giit ni Shin na poprotektahan niya daw ang anak kahit na maging kalaban pa ito ng Demon King. At ito din ang dahilan kung bakit namatay si Great Mother Spirit Leno. Pagkatapos ay nakabalik na ang grupo sa present ngunit labis silang nalungkot sa sinapit nila Shin at Leno. Habang tumatakbo ang grupo ay narinig nila ang mensahe ni Melhais na unti-unti nilang papaslangin ang mga hybrid demon hanggat hindi nagpapakita si Anos. Kaya naman inutusan ni Anos ang mga kasama na iligtas ang iba pang mga hybrid demon. Pagdating nila sa lugar ay nakitang nakapila ang mga hybrid para sa execution, saka napansin din nila Misha na nagbabantay din doon ang iba pang 7 elder demons. Nais nilang simulan ang execution sa isang dalagang hybrid subalit nagpresenta ang isang lalaki na siya na lang ang unahin nila. Nalaman nila Anos kay Mano Sensei ang lokasyon ni Avos pati ng Spirit King. Pero hindi niya daw alam kung nasaan si Nus Galia. Saka tinaliport siya ni Anos sa kinaroroonan nila Bianca. Saka naman sila nag-invisible pero nalagyan sila ng kumikinang na alikabok kaya nahanap sila ng mga demon at kaagad silang inatake. Ngunit kaagad na natalo ni Lei ang pinuno nila. Samantala tinali ni Anos ang mga sundalong demon, saka tinanggal ang brainwashing magic na ginamit sa kanila ni Avos Delhavia. Tapos naghiwa-hiwalay silang tatlo sa mga lokasyon ng mga pakay nila. Nagpunta si Anos sa trono, kung saan dito niya nakita si Avos na sumanib sa katawan ni Misa. Saka nagulat si Avos dahil nandoon din pala si Lei. Kaya ipinakita ni Avos ang demon hybrid na hostage niya na siyang reincarnation pala ng batang human na si Gareth. Subalit sa kabila nito ay gumamit pa rin ng magic si Anos, kaya naman isasagawa na nila ang pagtapos kay Gareth. Kaya nagpalabas si Nihid ng malaking bolang apoy, ngunit biglang sumabog ang apoy at si Melhais ang tinamaan. Dahil si Nihid pala ay ang reincarnation naman ni Davidra at hindi rin ito tinabla ng brainwash magic ni Avos. Maging si Melhais ay sumasakit na rin ang ulo kung ano nga ba ang totoo, pero inutusan niya pa rin si Gaius na paslangin ang mga hybrid demon. Pero may isa palang babaeng hybrid ang nagtataglay ng malakas na magic kaya nagawa nitong makalaban kay Gaius. Saka tinulungan din sila ng iba pang pureblood na hindi tinabla ng brainwash. At pinagtulungan naman nila Davidra at Gareth si Melhais. Saka naman lumabas sila Sasha at Misha na nakagawa ng malaking ice castle na nagbibigay ng malakas na magic. Kaya nagawa nila na gawing mga pusa ang mga 7 elder demons na nakita din nila Anos sa bolang kristal. Subalit ipinakita ni Avos na may iba pa pala siyang bihag na mga hybrid na masasawi daw sa loob ng 5 minuto.
Pero giit ng bida na marami pa daw siyang mga kakampi na nakawala sa brainwash magic ni Avos, dulot ng pagpunta ng bida sa nakaraan. Naikinainis ni Avos saka naman siya sinugod ni Lei pero nakailag. Kaya ginamitan ni Anos ng mahika ang katawan ni Avos. Tatapusin na ni Lei si Avos pero bigla namang lumabas si Shin para protektahan ng anak niyang si Misa. Giit ni Anos na ang espiritong si Avos lang daw ang tatapusin niya at ililigtas ang katawan ni Misa na sinaniban nito. Kaya nagpasalamat si Shin sa master niya. Pero dahil sa pagtataksil na nagawa niya ay nais niyang magpakamatay sa pamamagitan ng pakikipagduelo sa Demon King, na siyang nirespeto naman ni Anos. Nilagyan ni Shin ng mahika ang sword niya at ibinigay ang lahat ng makakaya sa isang atake subalit hindi nito nagawang makatagos sa kamay ni Anos. Kaya winasak ng bida ang espada. Saka sinabi ng bida na kailangang mabuhay ni Shin alang-alang kay Misa na anak nito. Kaya ibinigay ni Anos kay Shin ang tunay na espada nito. Sinugod ni Lei si Avos subalit hindi siya makalapit dahil sa kapangyarihan nito. At dahil sinapian ni Avos ang katawan ni Misa ay inaakit niya si Lei para kampihan siya nito. Ngunit biglang umilaw ang kwintas na binigay ni Lei kay Misa kaya nakakilos si Lei. Patuloy na inatake ni Lei si Avos ngunit nagawa siya nitong mapinsala. Sa kabila nito ay umatake ulit si Lei kaya gumawa ng magic shield si Avos, nang may lumabas din na mga tali na siyang umatake kay Lei dahil dumating pala doon si Eldmed na sinapian ni Nus Galia. Dahil dito ay hindi na makagalaw si Lei kaya tatapusin na siya ni Avos. Pero nangialam sa laban nila ang ating bida. At kahit nagsasalita pa si Nus Galia ay pinatalsik niya na ito. Pipigilan sana ni Avos ang bida pero inatake naman siya ni Lei. Nilabas ni Nus Galia ang magic niya kaya muli siyang nakabalik sa orihinal na anyo. Saka pinalibutan ng magic ang paligid. Subalit hindi natakot si Anos kaya gumamit din siya ng magic. Pero si Shin ang inutusan niyang makipaglaban kaya nilabas nito ang espada. Kaya agad na umatake ang god subalit nasalag lang ni Shin. At sa isang iglap ay natusok ni Shin ang kalaban, subalit napaatras siya dahil sa apoy, saka nagpalabas ng asul na apoy para sunugin si Shin. Sumugod muli si Shin kaya nilabas na ng god ang sword niya at nagawang matamaan ang armor ni Shin. Nang mahulog ang pahina ng librong may magic na siyang buhay ni Rina. Pero tinusok ito ng god, saka nagpalabas muli ng asul na apoy. Ngunit biglang nawala si Shin dahil kinuha pala siya ni Rina. Saka naman nag-transform si Rina bilang ang reincarnation ni Mother Spirit Leno. Saka napagpasyahan ng mag-asawa na iligtas ang anak nilang si Misa. Kaya inutusan ni Nus Galia ang espada niya na kalabanin si Shin. Habang si Leno naman ay nagsummon ng mga fairy na kahit paslangin ng god ay nabubuhay lang muli. Kaya nainis si Nus Galia at pinrito sila ng buhay. Ngunit dumating din ang iba pang mga spirit para tumulong, saka binigyan ni Gigadet ng pana ang Mother Spirit na siyang ginamit nito pero walang epekto kay Nus Galia. Nagalit si Nus Galia at tuluyang napaslang ang maliliit na fairy, nang biglang magpakita ang Grandma Tree Spirit na nagawang mapatay ang apoy ni Nus Galia. Saka nagawa din itong mabuhay ulit ang maliliit na fairy at pinagkalooban si Leno ng magic power sa kanang kamay. Ginamit ito ni Leno kaya nabuo muli ang armor ni Shin. Saka nilagyan ni Ligna ng tubig ang espada niya. Kaya nagawa ni Shin na masira ang mga pakpak ng god. Sumanib din pala ang wolf spirit kay Shin kaya nagawa nitong mag-invisible, kaya pumikit si Nus Galia para makita ang mga atake ni Shin saka nahuli ng ugat ang sword ng god. Kaya nagpalabas ito ng maraming espada pero natusok naman siya ng right hand man. Saka tuluyang nasira ni Shin ang napakaraming life source ni Nus Galia. Pero dahil mawawasak ang mundo pag nasawi si Nus Galia ay pinigilan siya ni Anos. Samantala tuloy pa rin ang paglalaban nila Lei at Avos. Tagumpay na nasira ni Avos ang pang-anim na life source ni Lei kaya may isa na lang siyang natitira. At para sa huling pagtutuos ng dalawa ay nilabas ni Lei ang kasanayan na natutunan kay Shin. At pag-atake niya ay dumipense si Avos. Hanggang sa magawa niyang mapaghiwalay ang mga katawan nila Avos at Misa. Pero dahil dito ay parehong maglalaho sila Misa at Avos kaya nais ni Avos na muli silang magsanib pero tumanggi si Misa. Kaya umatake na ang desperadang kalaban, subalit saglit lang siyang tinalo ni Lei. Yumanig ang paligid dahil sa nangyari saka naman muling nabuhay si Avos, na tagumpay palang nakuha ang espada ni Anos. Kaya kahit saksakin siya ni Lei ay balewala lang sa kanya. At dahil napuruhan si Lei ay nais nitong paslangin si Misa kaya ginamitan niya ng malakas na apoy subalit hindi nasaktan ng dalaga dahil dumating na pala si Anos, pero dahil hawak ni Avos ang pinakamalakas na espada ay iniisip niyang magagawa niyang matalo ang bida. Nagsimula ang napakainit na bakbakan ng dalawa na walang tigil sa pag-atake para mapuksa ang katunggali. Nagawa ni Avos na mapalubog ang bida, hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Subalit nagulat siya dahil nagawa siyang masaktan ni Anos dahil nakawala.
Saka siya pinatalsik ng bida. At dahil nagipit na si Avos ay sinamon nito ang katawan ni Eldmed na sinaniban ni Nus Galia na isang god. Kasama nito ang Demon Castle na magbibigay ng lakas kay Nus Galia. Dahil sa nangyari ay nabalot ng kadiliman ng paligid saka naglaho ang kulay ng mundo, kaya sila Anos at Nus Galia lang ang nakakapag-usap. Pero napansin ni Nus Galia na hindi siya makagalaw dahil sa magic ni Anos. Dito ay nilapastangan ni Anos si Nus Galia sa pamamagitan ng pananakot niyang papaslangin ito kung hindi siya tatawa. At dahil sa takot ay tumawa si Nus Galia, pero labis niyang ikinagalit ang pangmamaliit sa kanya ng bida. Kaya sinugod niya si Anos pero nahawakan ng bida ang life source niya. At para matapos ng bida si Nus Galia nang hindi nawawasak ang mundo ay balak ilipat ni Anos ang magic ng god kay Eldmed, subalit nagkaroon muna sila ng kontrata na magiging alagad ng bida si Eldmed. Saka pinaslang ni Eldmed si Nus Galia na naging isa na lamang insekto. Pagkatapos ay nakita na rin ni Misa sa wakas ang tunay niyang ina na si Leno subalit maglalaho na rin ito kaya makabagbag damdamin ang nangyaring pamamaalam. Tapos naging isang bulaklak si Leno na napunta sa kamay ni Shin. Dumating ang bida na sinasabing kailangan ma-reincarnate ni Misa dahil sa naglaho na ang kalahati ng source niya na si Avos. Kaya naman inutusan ni Anos si Lei na gamitin ang Spirit God Sword kay Misa bago pa sumunod na maglaho ang dalagang spirit, at sa tulong ng magic ni Anos ay kinuha niya ang bulaklak sa kamay ni Shin. Kaya nagawa niyang ma-revive si Great Mother Spirit Leno, pati na ang anak nitong si Misa na ngayon ay isa ng ganap na pure spirit. Pagkatapos ng mga naganap ay nagkaroon ng malaking pagtitipon, saka nabawi na rin ng bida ang pamamahala sa 7 Elder Demons. Nagsalita ang bida sa harap ng kaharian. Na pinarangalan sila Hero Canon, Great Mother Spirit Leno, Right Hand Man Shin, at pati na rin si Misa. Sa araw din na ito idiniklara ng bida na mula ngayon ay magkakapantay na ang estado ng mga pure blood at mga hybrid demons. Umupo sa trono si Anos nang puntahan siya ng magkapatid dahil nagtataka sila kung paano sila nakasurvive gayong nasa labas ang Son of Ruin. Giit ni Anos na ito ay dahil hindi sila itinuturing na kalaban ng Son of Ruin. Na kahit ang bida ay hindi din maalala kung bakit, dahil may nawawalang parte sa alaala niya, kaya naman naisip ng bida na kagagawan ito ng kalaban.